There is no place like home. Marami sa atin ang naniniwala sa kasabihan na ito at sabi nga kahit saang lugar ka makapunta ay uuwi ka pa rin sa iyong tahanan. Walang kasing sarap na manirahan sa isang tahanan lalo na kung ito ay puno ng pagmamahalan at pagkakaisa. Ngunit hindi lahat ng tahanan ay pagmamahalan ang namamayani. Dahil ang iba ay merong katatakutan na nagiging dahilan upang hindi mo na naisin na umuwi sa tahanan na yon. Dear Papa Dudut, magandang araw sa iyo Papa Dudut. Gusto ko na rin pong batiin ang mga listeners mo na walang sawa sa pagsuporta sa iyo at isa na ako sa kanila. Pampatulog ko talaga ang mga binabasa mong sulat lalo na sa YouTube. Sumulat pala ako sa iyo para i-share ang kwento ng katatakutan na nangyari maraming taon na ang nakakaraan. Ang kwentong ito ay totoong naranasan ng aking pamilya nang pansamantala kaming manirahan sa isang bahay na bago naming nilipatan. At wala kaming kaalam-alam na meron na palang naninirahan bago pa kami dumating. Itago mo na lamang ako sa pangalang Cindy. Sa ngayon ay meron 2 anak at ang asawa ko ay kasalukuyang nagtatrabaho sa isang factory sa South Korea. Ang sinasabi kong kwento ay nangyari noong ako ay 14 years old pa lamang. Bale meron akong 2 kapatid, babae ang panganay namin na si Ate Claire at ang bunso ay si Jello. Bata pa lamang ako nung umalis ang daddy namin para magtrabaho sa ibang bansa. Kaya lumaki kaming magkakapatid na tanging si Mommy ang aming kasama. Umuuwi naman noon si Daddy isang beses kada 2 taon at yun lang ang chance namin para makasama siya. Hindi naman kami lumaki na malayo ang loob kay Daddy dahil sa palagi siyang ikinikwento sa amin ni Mommy at kung gaano kabait at kabuting tao ang aming ama. Hindi pa kasi uso noon ng video call sa cellphone. Sa mga desktop computer lang ang video call at pahirapan pa kung minsan dahil sa mabagal at pawala-walang internet connection. Noong namatay ang tatay ni Mommy ay merong ipinamana sa kanila na lupa na may kalakihan at doon kami nagtayo ng bahay. At dahil sa wala pa kaming pera nang makuha yon, Papa Dudut, ay nagpatayo muna sila ni Daddy ng isang maliit na bahay na gawa sa hollow blocks. At ang bubong ay yero. Sa bahay na yon ako nagkaisip at ang 2 ko pang kapatid. Nang mag-high school na ako ay nasa ibang bansa pa rin si Daddy. Nagtatanong na ako kay Mommy kung kailan ba namin makakasama si Daddy for good. Yung hindi na siya aalis. Ang sabi sa akin ni Mommy ay kapag may sapat ng pera si Daddy para makapagpatayo ng aming dream house. At syempre para na rin sa negosyo. Kapag daw may negosyo at bahay na kami ay hindi na aalis si Daddy at makakasama na namin siya palagi. Wala akong ibang hiling noon kundi ang makasama na namin si Daddy, Papa Dudut. Kahit na hindi ko siya nakakasama araw-araw, ay ramdam ko pa rin ang love niya sa amin. Kaya naging daddy's girl ako. 14 years old ako nang umuwi na si Daddy mula sa ibang bansa. Ang sabi niya ay hindi na siya aalis at nakapagpatayo na kasi siya ng vehicle repair shop na may kasamang car wash. Kulang na lang ay ang dream house nila ni Mommy na itatayo sa lupa na ipinamana kay Mommy. Tuwang-tuwa ako kasi finally ay nangyari na ang gusto ko na makasama si Daddy sa pang-araw-araw. Pero dahil sa sisimula na ang pagpapatayo ng aming bahay, ay kailangan naming umalis pansamantala sa lupa ang kinatitirikan ng maliit naming bahay. Sumakto pa na bakasyon noon kaya nag-decide sina Mommy at Daddy na doon muna kami sa probinsya ni Daddy. Doon na rin daw muna kami mag-aaral. Ang gusto kasi ng parents namin ay maghahanap sila ng isang house for rent at doon kami pansamantalang maninirahan. Aalis na naman kami kapag natapos na yung bahay namin na totoo. Gusto kasi ni Daddy na sa isang komportableng bahay kami maninirahan kahit pansamantala lamang at ayaw niya sa apartment. Saka marami din kasi kaming gamit kaya malaking bahay talaga ang kailangan namin. 1 week bago gabain ang malit naming bahay at simulan na ng construction ng aming bahay ay umuwi muna si Daddy sa province nila.
Hindi naman yon ganong kalayo, Papa Dudut. Isang bus lang ang sasakyan at mararating na yon. Umuwi muna si Daddy para maghanap ng bahay na pansamantala naming tutuluyan. Baka raw kasi abutin kami ng 1 taon sa province ni na Daddy. Ang totoo ay wala namang kamag-anak si Daddy sa probinsya kung saan siya lumaki. Lahat ay umalis na sa lugar na yon. 2 days lang si Daddy na nawala at bumalik din siya kaagad. Ang sabi niya ay meron na siyang nakitang bahay na sa tingin niya ay swak na swak para sa amin. Siniguro din niya na magugustuhan yun ni Mami kasi malaki yung bahay at kasya ang lahat ng mga importanteng gamit na meron kami. Naging mabilis na ang lahat ng pangyayari, Papa Dudut. Makalipas nga ang ilang buwan ay bumiyahe na kami papunta sa probinsya ni Daddy. Excited ako kasi panibagong environment tapos first time ko rin na makakapunta sa lugar kung saan lumaki si Daddy at hindi na kasi kami umuwi sa lugar na yon dahil wala na rin kamag-anak si Daddy na naroon. Nauna nang dalhin ang mga gamit at saka kami sumunod. Totoo ang sinabi ni Daddy na malaki ang bahay at meron yung 2 palapag. At sa second floor ay merong 4 na kwarto. Medyo mukhang luma na pero halatang matibay pa rin, Papa Dudut. Malawak ang bakuran ng bahay at may 1 puno ng mangga sa harapan habang sa likuran ay may 2 puno ng aratiles na napakaraming bunga nang dumating kami. Napapalibutan ng bahay ng mataas na pader at sa harapan ng gate ay gawa sa bakal na medyo kinakalawang na. Kahit na luma na ang bahay ay hindi naman nakakatakot dahil may mga kapitbahay kami. Hindi naman yun nag-iisa lamang sa street na yon, Papa Dudut. Natuwa si Mami kay Daddy dahil ang galing daw nitong pumili ng bahay. Nang maayos na namin ang aming mga gamit ay nagmeryenda muna kami. Bumili si Daddy ng soft drinks at tinapay sa malapit na bakery. Habang kumakain kami ay naririnig ko na nag-uusap sina Mami at Daddy. Parang mura naman yata ng monthly rent sa bahay na ito. Ang laki pero ganun lang ang renta. Hindi makapaniwalang wika ni Mami kay Daddy. Ang sabi kasi ng caretaker ay bargain na talaga ang bahay na ito. Nasa ibang bansa na kasi yung pamilya na dating nakatira dito. Ayaw naman na ipag-iba kaya pinaupahan na lang sa murang halaga kaysa sa walang nakatira at mabulok. Tugon naman ni Daddy. Ewan ko pero parang masyado pala itong malaki para sa ating 5. Ang sabi ni Mami. Hayaan mo na, jackpot na nga tayo rito. Saka para masanay na rin tayo sa malaking bahay kasi yung pinapagawa natin ay malaki yun. Pagmamalaki pa ni Daddy. Kung ako ang tatanungin ay okay sa akin ang bahay na yon, Papa Dudut. Nagustuhan ko ang malawak na bakuran at mga puno sa paligid na agad kong binalak na akyatin sa ibang araw. Kahit kasi 40 na ako ng time na yon ay parang bata pa rin ako kung kumilos. Nakikipaglaro pa rin ako sa kalye at napapagalitan ako minsan ni Mami kapag nahuhuli niya akong nakikipaglaro sa mga mas bata sa akin. Malapit na raw akong maging dalaga kaya hindi na dapat ako makipaglaro pa sa kalye. Sa mga naunang araw ay nasa loob kami palagi ng bahay. Naninibago pa kasi kami sa lugar. Hanggang isang araw ay inutusan ako ni Mami na bumili sa tindahan ng mantika. May nakita akong mga bata naglalaro ng patintero sa tapat ng tindahan na binibilhan ko. Nawili ako sa panonood sa kanila hanggang sa tinawag ako ng isang batang babae na kaedad ko lamang. Isa siya sa naglalaro. Tinanong niya kung gusto kong sumali. Ang sabi ko ay gusto ko pero inuutusan pa ako ng Mami ko. Alam niya agad na bago ako sa lugar nila dahil first time niya akong nakita doon. Dalhin mo na muna yung pinagbibili sa iyo tapos bumalik ka rito para makasali ka sa amin. Ang sabi ng babae na nagpakilalang si Nancy. Sige sandali lang, babalik din kagad ako. Excited kong tugon. Yun ang naging simula para maging magkaibigan kami ni Nancy. Same age lamang kami at parehas din kami na mahilig maglaro sa kalye. Kahit na may mga nagsasabi na hindi na bagay sa amin ang maglaro dahil sa edad namin ay wala kaming pakialam, Papa Dudut. Yun siguro ang naging reason kung bakit nag-click kami kaagad ni Nancy. Ang maganda pa ay bakasyon nang lumipat kami roon kaya halos araw-araw kaming nakakapaglaro ni Nancy at ng iba pa niyang mga kaibigan. Madalas pa rin nawala si Daddy sa bahay na aming nililipatan dahil sa siya
ang tumitingin sa bahay na pinapagawa namin ng time na yon. Pero umuwi naman siya every weekend para makasama kami at masabi kay Mami ang development sa aming bahay. Si Mami naman ay naging kaibigan na rin ang ibang nanay na kapitbahay namin. Kung minsan nga ay nakikita ko siya na nasa labas at nakikipagkwentuhan sa mga kapwa niya nanay. Nakuha ni Mami ang loob ng mga kapitbahay namin dahil ginamit niya ang husay niya sa pagluluto. Kapag nagluluto kasi siya ng ulam namin ay palagi niyang dinadamihan para mabigyan niya ang mga kapitbahay kahit na kaunti. Hanggang sa naging ka-close na nga ni Mami ang ilan sa aming kapitbahay, lalo na yung mga nanay. Kung minsan naman ay kami na ang binibigyan ng ulam ng mga kapitbahay namin at isa sa masipag na magbigay sa amin ay si Ate Luella. Nakatira siya sa bahay na nasa tapat ng bahay na aming inuupahan. Siya rin ang madalas kakwentuhan ni Mami sa labas kapag wala siyang ginagawa. Isang hapon nakatambay ako sa harapan ng bahay. Nasa loob ako ng bakuran. Meron kasing mahabang upuan sa ilalim ng puno ng mangga at kapag ganong oras ay masarap doon na tumambay dahil malamig at malilim. Papadudot nakita ko si Ate Luella na nasa tapat ng gate at meron siyang dalang Tupperware. Tinawag niya ako at sinabi niya na meron siyang dalang ulam. Lumapit ako kay Ate Luella at sinabi ko na nasa loob si Mama at nagluluto rin ng ulam. Sigurado ako na magbibigay din si Mami ng ulam sa iyo, ate. Pumasok ka na kaya sa loob tapos ikaw na ang magbigay ng ulam na dala mo para magpapalitan kayo, ang sabi ko kay Ate Luella. Naku, wag na. Dito na lamang ako sa may labas. Kunin mo na lang itong ulam, Cindy. Tanggi ni Ate Luella. Sige na, ate. Saka para makapagkwentuhan kayo ni Mami, pilit ko pa. Hindi ko nagawang pilitin si Ate Luella na pumasok sa aming bahay. Ayaw niya talaga, papadudot. Ang sabi pa niya ay meron pa siyang gagawin at iaabot niya lang talaga yung ulam. Hindi ko na siya pinilit pa. Nagtaka ako kung bakit parang may takot sa mata ni Ate Luella nang sabihin kong pumasok siya sa bahay. Tapos nagmadali siya bigla na kunin yung Tupperware na dala niya. Noong ko lang napansin na mag-iisang buwan na kami roon pero kahit isang beses ay hindi ko pa nakita na merong ibang tao na pumasok sa bahay na yon, papadudot. Nakikita ko naman na nag-i-invite si Mami pero tumatanggi ang lahat ng pinapapasok niya sa aming inuupahang bahay. Nang dinala ko kay Mami ang ulam na bigay ni Ate Luella ay tinanong ko siya kung alam ba niya kung bakit parang ayaw ni Ate Luella na pumasok sa aming bahay. Kahit pala siya ay walang ideya kung bakit. Pero ang sabi ni Mami ay napapansin na rin niya yon sa mga kapitbahay namin at medyo nagtataka na rin siya. Nakaugalian ko na tuwing umaga ay naglalaro kami ni Nancy sa tapat ng bahay na aming inuupahan. Pinayagan na ako ni Mami na makipaglaro basta sa harapan lang daw ng bahay at hindi ako pwedeng magpunta sa malayo. Saka kapag nagsimula na raw ang klase ay hindi na niya ako papayagan na maglaro dahil dapat ay mag-focus na ako sa pag-aaral. Kaya sinusulit ko na talaga noon ang nalalabing araw ng walang pasok. Habang naglalaro kami ng patintero ay nasa tapat si Mami ng bahay ni Ate Luella at magkausap silang dalawa. Narinig ko ang pinag-uusapan nilang dalawa at yun ay tungkol sa kung bakit parang ayaw ni Ate Luella na pumasok sa loob ng bahay na aming inuupahan. Hindi lang si Ate Luella kundi pati na rin ang iba naming mga kapitbahay. Luella, bakit napapansin ko na ayaw ninyong pumasok sa loob ng bahay namin? Napapansin ko lang kasi sa kanong anak ko turan ni Mami kay Ate Luella. Alam mo, gusto ko nang sabihin sa iyo kung bakit, pero baka isipin mo na tinatakot kita. Sigurado ka ba na gusto mong malaman ang totoong dahilan? Ang sabi ni Ate Luella. Bakit ko naman iisipin na tinatakot mo kami? Ano bang meron sa bahay na yan? Huwag mong sabihin na merong nagpakamatay o namatay sa bahay na inuupahan namin. Medyo natatakot na wika pa ni Mami. Hindi naman sa ganung level. Ako na nagsasabi sa iyo na walang namatay at nagpakamatay sa bahay na yan. Bata pa lamang ako ay dito na ako nakatira kaya masasabi ko na walang ganun sa bahay na inuupahan ninyo. Inginuso pa ni Ate Luella ang bahay namin. Ano nga ba ang dahilan kung bakit ayaw mong pumasok sa bahay namin? Ulit ni Mami sa tanong niya.
Nagkanwari ako nagpapahinga sa tabi ni na Mami para marinig ko pa ng maayos ang sasabihin ni Ate Luella. Ayon kay Ate Luella ay 3 pamilya na ang tumira sa bahay na yon simula nang umalis ang totoong nagmamay-ari ng bahay. Lahat daw ng pamilyang yon ay agad na umaalis makalipas lamang ng ilang buwan. Pinakamatagal na raw yung huli na inabot ng 4 na buwan. Nang tanungin ni Mami kung bakit ay sinabi ni Ate Luella na meron daw naninirahang kapre sa bakuran at sa mismong bahay na yon, Papa Dudut. Kahit nga raw ang mga dumadaan lang sa bahay ay nakikita ang kapre at parang intensyon talaga ng kapre na manakot at manggulo. Dahil lahat daw nga na sumubok na tumira sa bahay na yon ay umaalis na may takot. Naging ka-close din daw ni Ate Luella yung pamilya na huling tumira sa bahay na yon bago kami. Palagi raw tumatakbo sa bahay ni Ate Luella yung mag-iinang nakatira dati sa bahay na yon kapag ginagambala ang mga ito ng kapre. Palagi raw umiiyak yung nanay dahil sa takot nito sa kapre. Hindi raw ito naniniwala sa mga ganong nilalang. Ngunit nang ito na mismo ang naging biktima ng kapre ay nagbago na ang paniniwala nito. Hanggang sa hindi na kinaya ng pamilyang yon ng mga nangyayari sa bahay kaya umalis na ang mga ito. Nakita ko ang takot sa mukha ni Mami nang marinig niya ang mga sinabi ni Ate Luella. Sabi pa ni Ate Luella kaya siya natatakot na pumasok sa bahay namin ay dahil nangangamba siya na baka sumama sa kanya yung kapre at sa bahay naman nila manggulo. Ang kapre din daw ang nakikitang dahilan ni Ate Luella kung bakit pinili ng may-ari ng bahay na sa ibang bansa na manirahan at pinaupahan na lamang ang bahay niya. Wala naman kaming nararamdaman na kakaiba sa bahay, Luella. Siguro kung meron man talagang kapre sa bahay na yan ay dapat nagulo na niya kami. Dati pa, hindi ba? Ang sabi ni Mami matapos magkwento ni Ate Luella. Sabi nga ay hindi niya kayo guguluhin pero maganda rin na sinabi ko sa inyo para maging handa kayo. Ang sabi ni Ate Luella. Kinagabihan ay dumating si Daddy at narinig ko sila na pinag-uusapan yung tungkol sa kapre. Ang sabi ni Daddy kung totoong may kapre sa bahay na yon ay dapat nung unang araw pa lang ay may na-experience na kaming kakaiba o nakakatakot pero wala naman daw. Kaya huwag daw isipin ni Mami ang sinasabi ni Ate Luella. Sabi pa ni Daddy hindi niya kami ititira sa bahay na alam niya na maaaring may masamang mangyari sa amin. Kung si Mami ay naging kampante dahil sa sinabi ni Daddy, ako ay hindi. Naniniwala kasi ako sa sinasabi ni Ate Luella, Papa Dudut. Isang umaga magluluto na sana si Mami ng almusal nang mapansin ko na may hinahanap siya sa kusina. Nang tanungin ko siya kung ano ang hinahanap niya ay nawawala pala yung kawali kung saan siya nagluluto ng fried rice. Wala raw sa lalagyan namin ng mga gamit sa pagluluto. Tinulungan ko na si Mami sa paghahanap hanggang sa nainis na siya at sa kaldero na lamang siya nagluto ng fried rice. Baka raw may nangialam sa aming magkakapatid pero walang umamin sa amin ng bintang na yon ni Mami. Alam ko na hindi ako at imposible rin na ang dalawa kong kapatid. Kasi aanhin namin ang kawali. Pagkatapos namin mag-almusal ay nanood na muna kami ng mga kapatid ko ng TV. Maya-maya ay nagpaalam ang bunso naming si Jello na maglalaro sa likod ng bahay. Wala pang 1 minuto na nagpunta sa likod bahay si Jello ay bumalik na kaagad siya sa loob ng bahay. At nagulat ako kasi dala niya yung kawali na hinahanap ni Mami. Saan mo nakita yan, Jello? Ikaw ba nagtago niyan? Tanong ni Mami sa aming bunso. Hindi ko po ito tinago, Mami. Nakita ko ito doon sa tabi ng puno ng alateris, sagot pa ni Jello. Ganun na lamang ang pagtataka namin lahat kung paano napunta sa puno ng alateris yung kawali. Kahit si Mami hindi maisip kung paano yon nangyari. Pero sa loob ko ay nagkaroon ako ng hinala na baka yung kapre na sinasabi ni Ate Luella ang may gawa nun. Hindi ko na nga lang masabi kay Mami at baka matakot siya ulit saka wala naman akong ebidensya. Lalo na't hindi naman nagpaparamdam o nagpapakita sa akin o sa kahit na sino sa amin ang kapre. Simula nang mapunta sa puno ng alateris yung kawali ay naging sunod-sunod na ang pagkawala at pagka-misplace ng mga gamit sa bahay. Madalas ay gamit sa kusina ang nawawala, Papa Dudut.
Hanggang isang araw ay sinabi sa akin ni Mami na baka raw totoo yung kapre sa bahay at pinaglalaruan na kami noon. Alis na po ba tayo rito sa bahay, Mami? Tanong ko sa kanya. Hindi pwede, Cindy. Nag-advance na si Daddy mo ng bayad natin sa bahay at may napirmahan na siyang kontrata. Baka hindi natin mabawi yung binayad ni Daddy mo kapag umalis tayo kaagad dito. Sagot pa ni Mami. Saka okay lang naman tayo dito, Mami. Hindi naman tayo sinasaktan ng kapre. Hayaan na lang siguro natin siya na ang mga gamit natin ang pakialamanan niya kaysa tayo. Turan ko pa. Nag-agree si Mami sa sinabi ko. Huwag din daw kami magsasalita ng masama patungkol sa kapre at baka magalit yun sa amin. Sa pagkakaalam daw kasi ni Mami ay nagagalit ang mga ganong nilang kapag sinasabihan mo sila ng hindi maganda. Hindi na rin namin sinabi kay Daddy ang nangyari sa bahay dahil ang sabi ni Mami ay baka ma-stress lamang ito. Grabe na kasi ang pagod ni Daddy sa pagtutok niya sa pinagagawa naming bahay ng time na yon. Nasanay na rin ako sa mga nawawalang gamit sa aming bahay. Pati sina Mami at dalawa kong kapatid ay ganoon din. Madalas kasi nakikita rin namin ang nawawalang gamit sa mga puno na nasa paligid lamang ng bahay. Kaya kapag may nawawala ay chinecheck namin ang mga puno kasi alam namin na malaki ang chance na nandoon ang aming hinahanap. Isang araw habang magkasama kami ni Nancy na nagbabike sa park ay nasabi ko sa kanya na marami ng bunga yung dalawang alateres sa likod ng aming bahay. Nangihinayang kasi ako na marami ang nalalaglag. Hindi kasi ako marunong umakyat ng puno. Alam mo? Ako marunong akong umakyat ng puno, magaling ako sa ganon. Pagmamalaki pa ni Nancy. Talaga? Ano kaya kung pumunta tayo sa bahay namin tapos akyatin mo yung puno ng alateres doon? Turan ko. Pumayag naman si Nancy sa gusto ko, Papa Dudut. Nagkasundo pa kami na hati kami sa makukuha niya sa puno. Paborito niya raw kasi ang alateres. Kung dati ko pa raw sanang sinabi sa kanya ay baka dati pa niyang naakyat ang puno na yon, Papa Dudut. Nagbike kami papunta sa bahay namin nang papasok na si Nancy ay napahinto siya sa may gate. Tinanong ko siya kung bakit siya tumigil sa paglalakad at sinabi niya na ang sabi ng nanay niya ay huwag siyang papasok sa bahay namin dahil sa meron daw kapre. Baka raw kung mapaano siya. Ang sabi ko kay Nancy ay hindi naman siya papasok sa mismong bahay namin kundi sa bakuran lamang. Saka umaga pa at maliwanag. Ang sabi ko ay hindi naman siguro magpapakita sa amin yung kapre ng ganong oras. Nakumbinsi ko si Nancy dahil sa mga sinasabi ko, Papa Dudut. Tumuloy na siya sa pagpasok sa aming bakuran at nagpunta kami sa likod ng bahay. Tuwang-tuwa si Nancy nang makita niya kung gaano karami ang bunga ng mga puno ng alateres. Kahit nga raw yugyugin na lamang niya yung puno ay malalaglag na lamang ang mga bunga. Pero ang sabi ko ay mas okay kung aakyatin ng puno at doon mismo pipitas ng bunga. Malaki kasi ang chance na masira ang bunga kapag nalaglag sa lupa. Iniwanan ko muna sandali si Nancy at kumuha ako sa loob ng bahay ng maliit na palanggana para doon namin ilagay ang mga bunga na makukuha ni Nancy. Pagbalik ko ay umakyat na si Nancy sa puno habang dala ang palangganang maliit. Sinabihan ko siya na mag-ingat at huwag nang umakyat sa mataas na bahagi ng puno. Natatakot din kasi ako na baka malaglag siya. Nancy, mag-ingat ka ha, ang sabi ko sa aking kaibigan. Hindi ko na kailangan pa na mag-ingat kasi magaling akong umakyat sa puno. Never pa nga akong nahulog kahit na isang beses. Saka wala akong pakialam kahit may kapre man dito sa puno ninyo. Hindi ako natatakot sa kanya. Tatadyakan ko lang siya. Pabirong sabi pa ni Nancy sabay tawa ng malakas. Nakita ko kung gaano kagaling si Nancy na umakyat ng puno, Papa Dudut. Kaya kahit papaano ay nawala na ang kaba ko. Nagagawa pa talaga niyang makakilos ng maayos kahit meron siyang dalang maliit na palanggana. Pero nang makita ko na nasa pinakataas na siya ay sinabihan ko siya na huwag siyang magpunta roon at bumaba na siya. Marami rin kasi siyang nakuha. Sinunod naman ako ni Nancy at ang sabi niya ay bababa na siya. Pero nang nasa kalagitnaan na siya ng puno ay bigla na lamang siyang sumigaw na parang may nakita siyang nakakatakot at kasunod noon ay nahulog siya sa puno, Papa Dudut. Naituon niya ang kanyang kaliwang kamay nang bumagsak siya sa lupa at nagkaroon siya ng bali sa braso.
Iyak ng iyak si Nancy at ako naman ay tumakbo sa loob ng bahay at tinawag ko si Mami. Si Mami ang nagdala kay Nancy sa klinik para maayos ang nabali nitong braso. Tinawag ko naman ang nanay ni Nancy at sinabi ko ang nangyari dahil sa bakuran na aksidente si Nancy ay si Mami ang sumagot ng pampagamot sa kanya. After nalagyan ng benda ang braso ni Nancy ay sinabi niya sa akin at tinulak siya ng kapre sa puno. Nang pababa na raw kasi siya ay may bigla na lamang siyang nakitang malaking lalaki na maitim ang balat sa harapan niya. Kaya raw siya napasigaw ay dahil doon. Pagkatapos ay tinulak siya ng kapre kaya siya nahulog. Talagang kinilabutan ako sa mga sinabi niyang yon, Papa Dudut. Ang sabi ko ay baka kaya siya itinulak ng kapre dahil sa sinabi ni Nancy na hindi siya natatakot sa kapre at kaya niya pa itong tadyakan. Doon ko napatunayan na totoo ang sinasabi ni Mami na hindi dapat namin pagsalitaan ng hindi maganda ang kapre para hindi niya kami saktan. Hindi pa roon natapos ang kalbaryo ni Nancy dahil habang nagpapagaling siya. Nang nabali niyang braso ay tinubuan pa siya ng butlig na marami sa paligid ng kanyang bibig. Nagtutubig yon at sobrang makatiraw. Awang-awa ko kay Nancy kasi hindi muna siya lumalabas ng bahay nila dahil sa nahihiya siya sa kanyang itsura. Bumili ng antifungal cream ang nanay ni Nancy pero naubos na lamang ang cream ay hindi pa rin nawawala ang nasa paligid ng bibig ni Nancy. Ilang araw kong hindi nakabisita kina Nancy dahil nagpunta kami ng buong family ko sa Batangas para mag-swimming. Malapit na kasing matapos ang bakasyon kaya sinamantala nina Mami at Daddy na makapagbakasyon kami kahit 3 araw lang. Nang makabalik kami sa bahay ay pinuntahan ko kaagad si Nancy sa kanila para kumustahin siya. Nagulat ako nang makita na gumaling na ang maraming butlig na nasa paligid ng bibig niya. Anong ginawa mo at parang tutuyo na mga butlig mo? Masaya kong tanong kay Nancy. Dinala ako ni Mama sa albularyo nung isang araw. Pinausukan niya ako at sinuob at ang sabi ng albularyo ay may kapre na nagalit sa akin kaya ginawan ako ng ganito. Tugon pa ni Nancy. Ang sabi ni Nancy ay yung kapre na nasa bahay namin ang gumawa noon sa kanya. Nagsorry din siya sa akin kasi hindi na rin daw siya papasok kahit sa bakuran lang namin matapos na nangyari sa kanya. Naintindihan ko naman siya dahil sa natakot na siyang maaksidente ulit. Saka baka magalit ulit yung kapre kay Nancy kapag nakita ito na nasa loob ng aming bakuran o bahay. Ikinuwento ko kay Mami ang sinabi sa akin ni Nancy at ang sabi niya sa akin ay mukhang kailangan na naming kumilos. Hindi na raw niya kayang ipagsawalang bahala ang nangyari kay Nancy at ang patuloy na pagkawala ng mga gamit namin sa bahay na yon, Papa Dudut. Nag-decide si Mami na kausapin yung albularyo na gumagamot kay Nancy at baka kaya nitong paalisin yung kapre na nasa bahay. Ayaw na raw hintayin ni Mami na may mangyari pang hindi maganda kapag kami ay hindi kumilos. Kinabukasan ay sinamahan ng nanay ni Nancy si Mami sa albularyo. Bandang hapon ay bumalik si Mami na kasama na yung albularyo. Pagkakita sa albularyo ay may saya kong naramdaman kasi naisip ko na kaya niyang paalisin ang kapre sa bahay na aming inuupahan. Pero nang papasok na yung albularyo sa bahay ay tumigil siya sa may pintuan. Nakatulala siya at takot na takot. Parang may nakikita siya na hindi namin nakikita. Pinipilit niyang pumasok pero parang medyo may pumipigil sa kanya na makapasok, Papa Dudut. Manong, bakit nandyan pa kayo? Halina kayo sa loob, ang sabi ni Mami sa albularyo. Pasensya ka na ha. Alam ko na sinabi ko sa iyo kanina na kaya ko magpalis ng kapre sa isang bahay o lugar pero etong nandito sa bahay ninyo ay hindi ko kaya. Nandito siya sa harapan ko ngayon at galit na galit siya. Nanginginig ang boses na sabi ng albularyo. Ibig niya pong sabihin na hindi niyo siya mapapaalis? Nababahalang tanong ni Mami. Hindi ko siya kaya. Ako ang mapapahama kapag sinubukan ko siyang paalisin. Hindi na siya aalis sa lugar na ito dahil bago pa itayo ang bahay na ito ay mukhang nandito na siya. Kaya mas makakabuti na kayo na lamang ang umalis para sa ikakabuti ninyo, ang sabi pa ng albularyo. Nakiusap si Mami sa albularyo na subukan na paalisin ang kapre pero ayaw na talaga ng albularyo. Dapat daw ay umalis na kami sa bahay na yon dahil nagagalit na ang kapre kasi nalaman nito ang kagustuhan namin na paalisin ito.
Magsisimula na raw itong manggulo sa amin, Papa Dudut. Wala nang nagawa si Mami nang umalis ng albularyo. Natakot ako sa mga sinabi ng albularyo sa amin, Papa Dudut. Dapat sana'y ligtas ang pakiramdam namin kapag nandun kami sa bahay pero kabaliktaran ang nangyari. Feeling ko anytime ay may hindi magandang mangyayari kapag nandun kami sa bahay na yon. Dumating na ang pasukan sa school. Medyo nakalimutan namin ang tungkol sa kapre dahil sa naging busy na kami sa pag-aaral. Sa kasimula ng magpunta yung albularyo sa amin ay napansin namin na wala nang nawawalang gamit. Wala rin kaming experience na masama o hindi maganda. Ang sabi pa nga ni Mami ay baka raw sumama yung kapre sa albularyo kasi naging tahimik na ang bahay na yon. Ngunit nang kampante na kaming lahat ay saka naman biglang pinaramdam ng kapre sa amin ang presensya niya, Papa Dudut. Magkatabi kami ng panganay kong kapatid sa kama at natakot na kasi kami na matulog ng mag-isa dahil sa kapre. Habang tulog kaming dalawa ni ate may naramdaman kaming mainit na hininga sa mukha ko. Yung parang may taong malapit ang mukha sa mukha ko kaya nararamdaman ko ang hininga niya. Naririnig ko rin ang malalim niyang paghinga, Papa Dudut. Akala ko ay si ate yon pero pagmulat ko ay nakahiga siya sa tabi ko. Tulog na tulog siya. Tumagilid ako ng higa at nakataligod ako sa kapatid ko. Pagpikit ko ay naramdaman ko ulit yung mainit na hininga sa aking muka at sa pagkakataon na yon ay mas malakas na ang paghinga na naririnig ko. Bigla akong kinilabutan, Papa Dudut. Na-feel ko na kapag ibinukas ko ang mata ko ay meron akong makikita na hindi ko magugustuhan. Kaya kahit na gusto kong magmulat ay hindi ko yon ginawa. Mariin kong ipinikit ang aking mga mata. Tinawag ko ng paulit-ulit ang ate ko pero hindi siya nagigising, Papa Dudut. Dahil sa ayaw magising ng kapatid ko ay nagdasal na lamang ako at hindi ko talaga ibinukas ang aking mata. After siguro ng 5 minutes ay nawala na yung mainit na hininga na tumatama sa aking mukha. Naghintay pa ako ng ilang minuto bago ako dahan-dahan na ibinukas ang aking mata. Natakot ako nang may makita akong malaking lalaki na malapit ang mukha sa akin. Namumula ang malalaki niyang mata at naamoy ko. Naamoy siyang tabako na parang amoy pusalina hindi ko may paliwanag. Basta mabaho siya. Napasigaw ako sabay siksik sa kapatid ko at hinablot ko ang kumot at nagtalakbong. Ate, yung kapre nandito siya, sigaw ko. Nagising na ang kapatid ko at inagaw niya ang kumot sa akin at nagalit pa siya sa akin kasi nangiistorbo daw ako ng tulog. Kung inakala mo na matatakot ako sa pagsasabi mo na nandito sa kwarto yung kapre ay nagkakamali kasi hindi. Kapag ikaw ay hindi tumahimik dyan, doon na kita papatulugin sa kwarto mo, singhal ni ate sa akin. Takot na takot ako ng gabing yon, Papa Dudut. Hindi ko kasi nakala na makaka face to face ko yung kapre. Hanggang sa ngayon nga ay kinikilabutan pa rin ako kapag naaalala ko ang mukha niya. Gusto ko sanang sa kwarto ni Mami matulog pero nag-aalala ako sa kapatid ko kapag iniwan ko siya na mag-isa sa kwartong yon. Kaya tinis ko na lamang ang takot at doon pa rin ako natulog sa tabi niya. The next day ay kinuwento ko kay Mami ang nangyari at naniwala siya sa akin. Aniya kahit siya ay nararamdaman na kumikilos na ang kapre para takutin kami. Nag-aalala siya para sa aming lahat. Kakasapin niya raw si Daddy na baka pwedeng maghanap na ulit ito ng bagong bahay at hindi na bale na hindi makuha yung in advance na bayad basta makasigurado lang daw si Mami na safe kaming lahat. Maging ako ay nararamdaman na rin ang presence ng kapre sa bahay, Papa Dudut. Madalas kahit mag-isa ako sa sala o sa kung saan mang parte ng bahay ay pakiramdam ko ay meron akong kasama o kaya ay may nakatingin sa akin. Kalahating taon na kami noon sa bahay na yon at nakausap na rin ni Mami si Daddy tungkol sa nangyayari sa bahay. Ang sabi ni Daddy ay magtiis na lamang kami dahil ilang buwan na lang ay matatapos na yung bahay at makakalipat na kami. Pero naging mapilit si Mami at sinabi niya kay Daddy na kung ayaw ni Daddy na maghanap ng ibang bahay ay siya na lamang ang maghahanap. Siyempre natakot na si Daddy kay Mami kasi galit na talaga si Mami. Nag-promise si Daddy na kapag kaya ng oras niya ay maghahanap ulit siya ng panibagong bahay at makikiusap siya sa may-ari na baka pwedeng mabawi yung in advance na bayad kahit meron siyang napirmahan na kontrata.
Umanga naman si Ate Luella sa amin dahil sa nakaabot kami ng 6 na buwan sa bahay na yon. Kayo na ang pinakamatagal na nakatira sa bahay na yan ha? Ang sabi ni Ate Luella kay Mami habang magkausap sila sa may labas. Naku, kung alam mo lang ang pagtitiis na ginagawa naming mag-iina. Tama ka nga, grabe yung kapre. Kapag mahina talaga ang loob mo ay hindi ka talaga tatagal sa bahay na yan. Ang wika pa ni Mami. Ano na pala ang plano ninyo? Mag-i-stay pa rin ba kayo dyan? Kahit alam nyong totoo yung kapre? Tanong ni Ate Luella. Kahit nangihinayang ako sa na-advance namin sa renta ay aalis pa rin kami. Kapag nakahanap na ng bagong bahay na pwedeng i-rent ang asawa ko ay aalis na kami. Pero sabi ko dito sa lugar na ito na lamang kami maghanap para hindi na kailangan pang lumipat ng school ng mga bata. Tugon pa ni Mami. Nasundan pa ang pagpapakita sa akin ng kapre Papa Dudut. Tatandaan ko na Sabado ng araw na yon, naglabas si Mami at sinampay niya sa sampayan na ginawa ni Daddy sa likod ng bahay ang mga damit. Naglagay si Daddy ng lubid at tinali niya ang magkabilang dulo sa 2 puno ng alateres. Hapon na nang biglang bumuhos ang malakas na ulan. Napatakbo kami ni Mami sa likod ng bahay para kunin ang mga sinampay. Nang marami nang nakuhang damit si Mami ay pumasok na siya sa loob ng bahay at sinabi niya na kunin ko na ang natitirang damit sa may sampayan. Nagmamadali ako sa pagkuha ng mga damit kasi palakas na ng palakas ang ulan. Maya-maya ay may naamoy ako na mabaho. Kinabahan ako kasi naalala ko na ganoon yung naaamoy ko noong nagpakita yung kapre sa akin sa kwarto ni ate. Hindi ko pinansin ang naaamoy ko at binilisan ko na lamang ang pagkuha ng mga damit. Hanggang sa may marinig akong tawa at sinundan yun ng sitsit. Napatingin ako sa puno ng alateres at nagulat ako nang may makita akong malaking lalaki na nakaupo sa malaking sanga ng puno. Itim lamang siya na parang anino at ang nakikita ko lamang Papa Dudut ay ang mapupula niyang mga mata na nakatingin sa akin. Sa sobrang takot ko ay napatakbo na ako papasok ng bahay kahit may ilang piraso pa ng damit sa may sampayan. Oh, anong nangyari sa'yo? Bakit takot na takot ka? Ang nagtatakang tanong ni Mami. Mami, nakita ko yung kapre sa puno, nandun siya. Takot kong sagot. Tiningnan ni Mami ang puno sa likod bahay ngunit wala siyang nakita na kapre. Sinabi ko sa kanya na nagsasabi ako ng totoo at naniwala naman siya sa akin. Natakot siya para sa akin kasi parang ako ang trip ng kapre kasi sa akin lamang ito nagpapakita. Hindi pa yun ang huling beses na nagpakita ang kapre sa akin. Ang sumunod ay sa panaginip ko naman siya nagpakita, Papa Dudut. Pinuntahan daw ako ng kapre sa kwarto ko habang ako ay natutulog. Ginising niya ako at sinabi niya na kailangan kong sumama sa kanya. Kung hindi raw ako sasama sa kanya ay papatayin niya ang buong pamilya ko. Sa takot ko ay sumama na lamang ako sa kanya, Papa Dudut. Sumunod ako sa kapre hanggang sa likod ng bahay. Hanggang sa ginising na ako ni Mami. Nagulat ako kasi nasa likod ako ng bahay at nakatayo sa harapan ng puno ng alateres. Ang sabi sa akin ni Mami ay bigla siyang nakaramdam ng hindi maganda nang magising siya nang hindi niya alam. Ako ang agad niyang naisip at nang pinuntahan niya ako sa kwarto at nakita niyang wala ako doon ay agad niya akong hinanap hanggang sa nakita na nga niya akong nasa likod ng bahay. Nag-sleepwalk daw ako kaya kahit tulog ako ay nakarating ako doon. Sinabi ko kay Mami na hindi yata panaginip ang nangyari sa akin dahil kung ano ang nasa panaginip ko ay yun din ang ginagawa ko sa realidad. Nang sabihin ko kay Mami na gusto akong isama ng kapre at kapag hindi ako sumama ay papatayin niya ang buong family ko ay natakot ng sobra si Mami. Sa takot nga ni Mami ay siya na ang kusang kumilos para maghanap ng bagong bahay na pwede naming upahan. Pero naunang makakita si Daddy at makalipas ang 7 buwan ay tuluyan na kaming umalis sa bahay na sinasabi ni Ate Luella na walang tumatagal. Sa nalipatan naming bahay wala kaming naramdaman na kakaiba o kung anong masamang presensya, Papa Dudut. Naging tahimik na ang aming buhay at nawala na rin ang aming takot. Makalipas ang kulang-kulang 1 year ay natapos na rin ang pinapagawa naming bahay ni na Daddy. Tinapos lang namin ang school year at bumalik na ulit kami sa totoo naming bahay. Doon ay talagang naramdaman naming safe kami at sigurado rin kami na walang nilalang nagagambala sa amin. Hanggang dito na lamang ang sulat ko, Papa Dudut. Thank you ulit sa pagbabasa nito. Sana ay marami ka pang sulat at kwento na may bahagi sa aming lahat. Lubos na gumagalang, Cindy.
Ang tahanan ay isang lugar na dapat ay ligtas tayo. Kaya kung ang isang bahay o lugar ay nararamdaman mo na hindi ka ligtas, yon ay hindi mo dapat ipagsawalang bahala. Dapat ay gumawa ka ng paraan upang ang iyong bahay ay maging lugar kung saan ikaw at ang mahal mo sa buhay ay makapagpapahinga ng tahimik at walang halong takot. Hindi rin naman masamang magsakripisyo na umalis sa lugar na yon kung meron kang kakayahan na umalis. Palagi nating i-priority ang ating pangsariling kaligtasan at pati na rin ng mga taong malapit sa ating puso. Ang mundong ating tinitirhan ay tunay na mahiwaga. Maraming bagay at nilalang na mahirap paniwalaan ngunit maaaring totoo. Kaya maging maingat din tayo sa mga salita na binibitawan at hakbang na ginagawa. Hindi kasi natin alam na baka sa ating sinasabi o ginagawa ay meron na tayong nasasaktan na hindi natin nakikita. Huwag kalimutan na mag-like, share and subscribe. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.